Nais mo bang alamin ang panahon at kalamidad sa iyong sariling komunidad? Panoorin ang bidyong ito upang malaman mo. Keep on watching to learn something. This is your teacher She, and welcome back to my channel. Before you proceed, please don't forget to hit the subscribe button, okay? Halina mga bata, tuklasin natin ang ating bagong aralin. Panahon at kalamidad sa sariling komunidad. May iba't ibang panahon at kalamidad ang nararanasan sa bawat komunidad. Maaaring maging sanhi ito ng pagkasira ng mga ari-arian o pagkawala ng buhay ng tao. Mahalagang malaman natin ang uri ng panahon at mga kalamidad na maaaring maranasan natin sa hinaharap. May dalawang uri ng panahon ang nararanasan sa ating komunidad. Ito ang tag-init at tag-ulan. Mula sa buwan ng Nobyembre hanggang buwan ng Abril, nararanasan ang tag-init. Samantalang mula naman buwan ng Mayo hanggang Oktubre ang tag-ulan. Maaaring magbago ang buwan ng tag-init at tag-ulan dahil sa epekto ng global warming o pag-init ng daigdig. Sa bawat uri ng panahon, maaaring makaranas ng iba't ibang sakit gaya ng lagnat, ubo, sore eyes, allergy, at iba pa sa panahon ng tag-init at tag-ulan. Narito ang mga uri ng panahon, magandang dulot at hindi magandang dulot nito. Tag-init. Magandang dulot, nakagagawa ng mga gawain o aktibidad sa labas. Hindi magandang dulot, natutuyo ang mga pananim. Nakapagbibilad ng palay ang mga magsasaka. Maaaring magkaroon ng sunog dahil sa sobrang init. Madaling nakapagpapatuyo ng mga damit. Ang sobrang init ay mapanganib sa kalusugan ng tao. Ang ikalawang uri ng panahon ay ang tag-ulan. Ang magandang dulot nito ay nakapagtatanim ng palay at iba pang gulay. Ang hindi magandang dulot naman nito ay nasisira ang mga pananim at iba pang ari-arian. Nadidiligan ang mga pananim. Maaaring bumaha dahil sa sobrang tubig. Napupuno ng tubig ang mga dam upang may magamit ang mga tao. Maaaring makakuha ng sakit gaya ng ubo, sipon, lagnat at trangkaso dahil sa malamig na panahon. Ang kinaroroonan ng isang komunidad ay may kinalaman sa iba't ibang uri ng panahon at kalamidad na nararanasan. Ito ay nagdudulot ng epekto sa anyong lupa, anyong tubig at sa tao. Narito ang iba't ibang uri ng kalamidad at mga epekto nito. Lindol. Ito ay pagyanig o pag-uga ng lupa na nagiging sanhi ng pagguho ng mga gusali, bahay at iba pa.
Baha. Dala nito ang maraming tubig ulan na nakasisira ng mga pananim. Bagyo. May dala itong malakas na hangin at ulan na nakasisira ng mga tanim at kabahayan. Sunog. Maaaring mawalan ng bahay, ari-arian at buhay dahil sa usok at apoy. Pagsabog ng bulkan. Delikado sa kalusugan ng tao at hayop ang usok at abo na dala nito. At ngayon mga bata, pagyamanin natin ang inyong natutuhan. Isulat ang tama kung wasto ang isinasaad ng pangungusap at mali kung hindi. I-comment ang inyong sagot. Number 1. Madalas magkaroon ng sunog sa panahon ng tag-init. Number 2. Kapag may baha at bagyo, nasisira ang mga pananim. Number 3. Ang mga bata ay naglalaro sa labas sa panahon ng tag-ulan. Number 4. Mabuti sa kalusugan ang usok at abo na dala ng pagsabog ng bulkan. At number 5. Pumunta agad si Ben sa gumuhong gusali pagkatapos ng lindol. Maaaring i-post ang video upang ikaw ay makasagot. Narito ang mga tamang kasagutan. Nakakuha ka ba ng perfect score? Magaling! Thanks for learning with me. Subscribe to my channel for more educational videos. God bless us all. Bye!